What's up guys? Day off ko ngayon. Punta lang muna ako ngayon sa sa Walmart. May bibili lang ako ano ba yun? Mga cable tie kasi may re-remedyohan ako dun sa ball basket ko sa tennis. May parang natanggal na kasi na doon na sa mga parang pagkahinang ng yung support dun sa handle. Dito ako galing kila auntie ko. Nakikain ako eh. Hindi naman ako pag day off ko pupunta ako dito kay auntie, bali-balita lang ako. So ayun. Dito na tayo guys sa Walmart, Germantown. So I have to travel siguro mga 15 minutes from place ko papunta dito sa Germantown. Medyo may distansya nga to ng konti, tong Walmart na to from our place. Pero okay lang, easy drive lang, parang ilang liko lang in main road. Dire-diretso mo lang hanggang dito ka na. So ito yung hinahanap natin, mga cable tie. Hindi ko alam kung ganito ba. Pwede naman yung mas maliit. Pwede na siguro yung ganito lang. Tapos ang pinaka gusto ko dito sa Walmart, yung mga pangkotse nila, ang dami nilang mga panlinis at saka mga kung anong anik-anik pang sasakyan. Nga pala guys, kung bago kayo dito sa Amerika and nagsha-shopping kayo ng mga paggamit-gamit nyo sa bahay, huwag nyo kalimutan pala yung mga ganito, mga basic tools sa bahay nyo. Hindi nyo alam kung kailan nyo kakailanganin na mag-DIY. Promise, napaka-importante nyan guys. Mga basic lang naman, hindi nyo naman kailangan bumili ng mga parang mga heavy duty na mga mga basic lang. Parang ganito oh. Yan, pwede na yan. And of course, bumili kayo ng mga ganyan. Tape measure. Kasi pag mo ibili kayo ng mga furnitures, kunyari sa Walmart kayo bumili or sa Amazon. So hindi niyo ma-imagine yung sukat. So mas maganda magsukat-sukat kayo. Speaking of pang sasakyan, ito, dami oh. Pero actually guys, kung mahilig kayo maglinis-linis ng mga sasakyan, mag-iingat din kayo sa mga ganito, sa mga binibili nyo. Kasi chemical din pa rin siya. Chemical pa rin siya. Basa kayo ng mga reviews kung yung mga product ng mga binibili nyo, kung tumatagal bang okay sa sasakyan. May mga iba kasi na guys mas more na nakakadamage siya kaysa nakaka-protect siya. Kasi chemical pa rin siya talaga. What's up guys? Galing akong duty. Dito kami ninika ngayon sa Akira Ramen, Gaithersburg. Dinner lang, dinner. Wow, ang fancy daw. Fancy. Ano to? Tofu avocado salad. Let's try. Guys, ito naman okonomiyaki. Sarap. Okay guys, baboy mode muna kami. Ayun sa kanya. Shoyu ramen and akin volcano ramen. Let's eat. What's up guys? Bago ang aking shirt pang tennis oh. Brought to you by Brought to you by yan. sponsor. Sponsored by Miss Madam. By the Missis. Magte-tennis na kami, galing akong work. Nakauwi rin ako maaga. Ayan, so ayan na siya guys, warm up daw.
kapag naglalaro kayo ng tennis na ano na hindi pa kayo sanay sa strokes, bumili kayo ng ganito, oh, red dot balls. So para hindi lumipad yung bola. Mahabol-habol nyo naman kahit papaano. Ano lang to, malambot, Mas mabagal. mabagal lang. Yun na lang tayo Ayan, forever. dapat pakitaan mo yung mga yan. So guys, dito sa Amerika sobrang big deal ang dito, ang utang. Yun talaga ang culture dito sa Amerika eh. As in, pag nagbayad ka ng malaking halaga na cash ang gamit mo, ikaw pa yung mapapasama eh. Magtataka yung sa iyo eh. Kunyari, may ipon kang parang gusto mo i-cash yung kunyari yung sasakyan. So kay questioning ka bakit may ganun kang kalaking cash. So ang pinaka-secured talaga na preferred na mode of payment talaga dito is a credit card. So, umpisan ko sa akin, kailan ako nagkaroon ng credit card? Ano ba sa tingin ko dito sa credit card na to? Una ako naging credit card holder na sa Pilipinas pa ako. Siguro 2012, parang ganun. Nung una ako nagkaroon ng credit card noon, natatakot talaga ako. Hindi talaga ako sanay ng umuutang eh. Talagang sanay ako nagka-cash lang. Ayoko talaga ng utang. And then, ginaid naman ako ng parents ko. Sabi, basta bayaran mo lang yung buong inutang mo, pag singilan na. Before the due date. Mm-mm. Pag dumating na yung statement, ayun, bayaran mo na. Well, sa Pilipinas pa lang nasanay na ako ng ganun yung manner ko magbayad at umutang. Naalala ko yung nagkaroon yung una kong utang noon. Gas yan eh. Gas. Nagpagas ako sa Shell. Mga 200 lang. Parang gusto ko na agad bayaran kinabukasan. Kasi parang hindi nga ako sanay yung umuutang. Yun. So ikaw, kailan ka nagkaroon ng credit card? Nung nagka-work ako, 2011. Tapos yung credit card limit ko ata nung 10,000. Ayun. Yabang, Tapos, minention hindi yung ko rin 10,000. siya- Hindi, maliit lang. Hindi, ako nun, ganun din naman yata eh, 10 o 15, parang ganun. Oo. Tapos hindi ko rin siya madalas gamitin kasi nga natatakot ako. Although sa bahay, lagi ko rin naman nakikita sila mama at papa na gumagamit ng credit card and kung paano nila bayaran. Pero for some reason, parang hindi ako nasanay sa Philippines na gamitin yung credit card. Kadalasan talaga cash pa rin. Aha. So, hindi ko alam kung dyan sa Philippines, parang credit card culture na. Or, Kasi yung time natin talagang parang parang halos kahit saan, 'di ba? Kinakash mo eh. oo, Kain ka sa labas, kakash mo 'yan eh. commute ka, cash. Siguro kasi lumaki tayong ganun, no? Parang cash, Oo. cash, cash. Mm. Parang yung parents na lang natin yung nakikita natin nagkakaskas ng credit card, no? Parang uy, ang cool naman, Yeah. card yung gamit. Mhm. Pero kasi parang yung parents ko yung naging reference ko, parang paano sila magbayad ng credit card. Kaya inadapt ko tsaka ginaid talaga nila kung paano Yeah. yeah. Dito sa States, guys, ang daming parang financially illiterate pa kasi may mga napapanood akong vlogs like yung kila Zach Rios, kay Hayden Scheider, something like that, na hindi sila aware na kailangan nilang bayaran ng full yung statement nila, yung statement of account nila. Laging minimum ng minimum. So, nagkaka-interest, nadadagdagan yung utang nila. So, When you say, kasi dadagdag ko lang, when you say utang, pag
kasi parang pag Filipino na ano, ang grupo Filipino na nakikinig, parang sa tingin ko ako opinion ko lang, parang may negative na connotation na yung utang, no? Parang Mhm. parang pag sinabi mong utang, utang-utang, Parang parang irresponsible. hindi ka parang hindi responsable yung mga taong nangungutang, no? Parang ang majority. Well, marami naman kasi talagang taong ganun sa atin, no, sa Pinas. Mhm. Pag nangungutang, nangungutang na naman siya, hindi nang babayaran. Mhm. So, dito sa Amerika, kailangan na talaga tayong masanay na ano, yung paano talaga yung Gumamit ng credit card. kumamit ng credit card, at saka kung paano talaga yung magbayad ng mga utang, mga Yeah. ganyan. Mhm. Yun lang naman basic lang na kailangan mo lang siyang bayaran ng full Oo. before the due date, on or before. Tsaka kasi 'di ba pag mga Pilipino, utang, na yan, puro utang yung mga yan, utang ng utang, wala Tsaka yata naiipon yung mga yan, puro utang eh. hanggat maaari, if possible, wag mag-installment. Ako sa tingin ko, okay lang naman yung mag-utang eh. Kahit naman ako, aminado ako, marami rin naman akong utang eh. Pero nakakapagtabi ako kasi kung marunong ka sa pera, makakapag-save ka. Ako kasi nagtatabi muna ako bago ko bumili, o may mga nakikita na naman akong uutangin, parang ganun. Mhm. Well, naging practice ko rin naman na na kaya ko naman siyang bayaran ng cash. For example, sa online bumili ako ng worth na $150. Meron akong ganun, meron akong ready na ano. Pero ayoko lang gamitin yung cash ko agad kasi sayang naman din yung points eh. Yun din yung perks ng isang credit card Yeah, kasi yung yung mga points. yung miles. Mm. Yeah. Kasi ang daming mga naman sa Facebook, mga ganyan, 'di ba? Puro utang na ng mga yan. Wala na naman naiipon yung mga yan eh. So Are ako you parang, sure? oo nga parang ako naisip ko, parang talaga ba? Baka ikaw lang yun kasi baka hindi ka nagbabayad ng utang mo. Mhm. Yeah, okay lang naman may Mm. utang, lalo na dito sa US. Parang lahat naman ata dito may utang. Basta ang importante na kapag save for your retirement, emergency fund, tsaka ano pa, invest. Oo, yan. Basta Yeah. nakakapag-invest ka, Yun mga ang ganyan. importante. Tsaka hindi nadadagdagan yung utang mo, hindi Mm. parang oo nga nakakapag-save ka nga, nakakapag-invest ka nga, pero yung interest naman pala ng utang mo nadadagdagan. So parang nonsense din. Madami kasing tao, lalo mga Pilipino, no? Hindi ko nilalahat, no? Pero kasi pag sinabi mong nangutang karamihan sa atin ang culture ng utang, yung walang-wala sila, saka sila uutang. Parang yun yung Oo. yun yung parang nagiging nagiging dark side ng ng utang eh. Mhm. Saka talaga sila nangungutang pag walang-wala na. Mhm. Well, strategy yun, pero hindi rin magandang practice, parang ganun. Pero din, may mga like mga negosyante din or mga mayayaman na kailangan nilang mangutang pang-invest or Oo. pang capital sa business nila. Mhm. Talagang means kahit naman siguro sino. Pero ayun nga, meron ngang negative connotation na kapag ka nangungutang tayo, yun nga, parang Yeah. walang-wala na. Ganun. Kaya siguro parang sa Pilipino na puro naman utang yung mga yan. Kasi siguro akala nila walang-wala yung tao kaya ka nangungutang. And hindi ko alam kung Mm. uso na rin sa Philippines yung credit score system. No? Kasi nung umalis tayo, hindi pa Naalala ko. Meron na ba ngayon? Kaya? Kasi naalala ko yung pagpunta natin dito, nag-apply tayo ng credit card. 'Di ba parang yun, isa pa yun, importante dito ang credit history. Yung credit score. So, nag-uumpisa yan talaga, yan sa pangungutang, sa credit card talagang kailangan maganda yung manner mo na magbayad at umutang. Diyan nag-uumpisa yan yung pag-i-score ng ng paano ka mangutang at magbayad. Mhm. Ayan, so chinek ko noon, sabi ko nung
Hindi pala naka-count dito. Back in 2021 guys yung pagdating namin dito. Credit card holder naman ako sa Pilipinas pero walang record sa US na may credit history ako. So hindi pala naki-carry yun. Ewan ko lang ngayon hindi ko lang alam ngayon. Noon kasi yun, yung pagdating namin, wala akong credit history kahit credit card holder naman ako sa Pilipinas. So talagang Kahit ano siya, yung Visa or Mastercard. kaya yung pag-build namin ng credit history from zero talaga na pagdating Noong namin dito. 2021. Kasi yung length of ano mo rin Oo. kung kailan ka nag-start na magka-credit credit card dito sa States, counted din yun. So, Pero ang hirap din i-build yeah. Mahirap din, taon din. Uh-huh. Taon ka talagang mangungutang na mahalos buwan-buwan ka magbabayad ng mga inutang mo. Saka kasi nakikita nila yung kailangan nila ng graph para makita nila kung paano ka i-grade sa pag-utang at pagbayad. So yun, napaka-importante ng ng credit history kasi pag kumuha kayo ng sasakyan, necessity talaga ang sasakyan dito. Tinitignan talaga nila yung credit history mo, yung credit score mo. Titignan nila kung anong interest rate ang pwedeng ang ipatong nila doon sa niloan mo. Pag magre-rent, hindi lang 'yun, pati pagre-rent, guys. pagbili ng house. Oo, pagbili ng house. Tinitignan yung credit history. Kami nga kahit sa basement lang kami nagre-rent, pero yung yung landlord namin, talagang meron din siyang agent na May agent siya na realtor. may group. realtor Oo, na tinignan yung credit history namin. background. Oo, tas yun, mga usual na requirements Kasi pagka magre-rent. by the time na lumipat ka ng community, kunyari sabihin natin yung starting community mo medyo sketchy kasi mura Tapos na-realize mo after ng contract mo siguro lumipat ka ng hindi ka lumipat ng state, lumipat ka lang ng neighborhood. Natuklasan mo itong neighborhood na to maganda, apartment complex na maganda yung mga mga apartments. Medyo luxury apartments na. For sure ang doon leasing office titingnan yung mo credit history mo kasi hindi na sila basta-basta Yeah. titingnan nila yung credit score mo, responsible ka ba na umuutang at nagbabayad nagbabayad mga ganyan. So mahalaga talaga talo ka kung meron ka pa ring mindset dito na hindi lahat kinakash namin so wala kang credit history. Kasi dadating talaga yung time na sisilipin yung credit history mo kung may gusto kang bilhin, gusto kang bahay, ganyan, kotse, Yeah. kahit paglipat ng apartment, ganyan. Tsaka dito guys, meron na din yung yung mga installment, yung mga buy now pay later, like yung Klarna, Afterpay, ano pa ba? Basta yun. Pero ang alam ko, hindi credit card ang ini-enter mo doon. Ang ini-enter mo is yung debit card. So, ano rin yun, form of utang din yun. Na naka-installment ka. Or pwede rin namang one-time payment, pero debit card Parang direct siya, no? Diretso na oo. bank to bank. Oo, pero ang maganda kasi doon, installment siya. So, ako, namin ko guys na gumamit din Ako, nun. ang dami beses din ako na ganun. Oo, pero ngayon, Ang hindi ko lang nagustuhan dito sa Amerika, parang hindi siya katulad dyan sa Pilipinas. Kung meron kang gustong unti-unting bayaran, no? Ang dami dyang mga offer na zero interest na gamit mo pa rin yung yung credit card mo lang. Yeah. Dito kasi parang kunwari bibili ka ng gadget, gusto mo i-installment, pero parang walang option na ganun dahil ito ang hawak mong credit card. Pero kung gusto mo ma-avail yung ganung plan, kailangan kumuha ka ng kailangan kumuha ka ng credit card sa kanila or Like parang sa Best Buy, no? or meron silang partnership with Afterpay or Klarna, mga ganyan. Yeah. Pero meron talaga interest. Pero yung sa Klarna and Afterpay, pag within a month, like kung every week ba or every 2 weeks,
mo babayaran, yun, zero interest naman yun. Oo. Meron namang din ganun. Oo. Pero Pero bihira short, lang. Oo. short term lang siya. Bihira lang siya mga ganun eh. Yeah. Mga sinisiro interest lang, pinakamatagal siguro 12 months eh. Tapos counted na rin pala yun sa credit score. Ang yung mga ganun, yung mga installment na Yun, sa mga bagong pupunta dito, pagkakuha nyo ng green card nyo or SSN nyo, apply na kayo kahit mga lang, mababa lang ang mga credit limit. Kasi yun eh, parang credit score kasi yan eh. Para magkaroon ka na ng history. Makapag-build ka na ng credit score, credit Tsaka history. piliin nyo, i-research nyo yung pinaka kailangan nyo or yung ano ba yun? Magagamit nyo yung mga perks. Like, kunwari, kung mahilig kayo mag-travel, kumuha kayo ng credit card na mag-earn ng miles. Ganun. Tapos, speaking of pag-choose ng credit card na para sa inyo, siguro starters, pumili kayo ng credit card na sabihin natin mataas yung cashback, points, and no annual fee para hindi naman kayo masyadong para parang very easy lang. At saka be responsible guys. Hindi kinakaskas ang credit card hanggang mag-credit limit na. Wag sana maging ganun yung nyo, yung ugali nyo na gumamit ng credit card. Dapat daw 30% Oo, or mga less. ganun halo. So, pero parang hindi naman tayo maabot sa kasi yung concept niyan parang ganito, kunwari kailangan ko ng pera. Kailangan ko ng 10,000, pera mo akong 10,000. Hindi pa niya naman ako kilala. Siyempre, wala pa siyang tiwala sa akin. Sabihin niya, hindi pa kita kayang pahiramin ng ganyan. 1,000 lang ang kaya kong ipahiram sa'yo. Tignan ko kung kaya mong isoli yung 1,000. Parang ganun yung concept ng Tapos utang. as time goes by, pag nakikita nila na responsible credit card user ka, minsan automatic. nag-i-increase yung tumataas na credit yung limit mo. Kahit hindi ka mag-apply, sila na mismo mag-i-increase ng credit limit mo. Tapos, naalala ko yung may credit card kami noon na shared kami. Mataas, parang sakto lang yung cashback points niya. So, gamit lang kami ng gamit. Ginagamit namin sa mga mahalagang bagay, mga groceries, mga ganyan. Minsan kung pag kumakain kami sa labas, ginagamit namin yun. Parang normal lang, gamit, bayad, gamit, bayad, gamit, bayad. Tapos, at the end of the year, nakaipon kami ng parang more than $100. So, libre yun kasi parang cashback points niya yun, yung credit card na yan. So, ayaw mo pa ba nun? Parang yung 150 na yun na libreng money na yun na galing sa cashback points, ginamit namin, pinambili namin ng grocery. Naalala ko sa Philippines kami madalas like food sa Chowking or food somewhere or appliance like electric fan. Yeah. Diba? Yung mga perks na ganun. And sigurado ko, sabihin natin in 2 years or 3 years na meron kayong ganong credit card, sa span ng ganong katagal na gumagamit kayo ng credit card, pag may mga leisure time kayo or nagta-travel kayo, depende kung mga ginagawa nyo sa buhay nyo, matutuklasan nyo rin kung anong klaseng parang credit card ang bagay sa inyo. Kunyari sabihin natin mahilig pala kayo mag-travel, mga ganyan. Okay din kumuha ng mga travel credit card kasi nag-earn siya ng mataas na mileage. Pwede nyo gamitin na pag naipon nyo yung yung miles na yun, pwede nyo upgrade yung mga seat nyo to business class or first class, depende kung gaano kayo gagaling gumamit ng ng travel credit card na yun para mag-convert sa parang miles, mga ganyan. Pero wag rin kayo masyadong mawili kasi minsan pag nag-apply ka, merong free kunwari na kunwari yung mga starting. May starting na. Tapos dinagamit mo na yun kunwari nawili ka. So gagastos ka ng gagastos para ulit maka-earn ng points or ng miles. Kasi may mga ganun guys, yung kunyari introduction points.
sabihin natin na maraming ganito in 3 months, kailangan makaspend ka ng total of parang 4 to 6,000 dollars. Bibigyan ka ng parang 70 to 80,000 points na worth parang 1,000 dollar na na cash in mileage points, parang ganun. So, aminado ako, meron akong travel credit card na na umabot tayo ng ganun. Parang alam ko $4,000 yung introduction niya point na points para mag-earn ka ng parang 60,000 points na In yun. 3 months ba yun? Pero strategic naman ako nag-apply noon kasi nagbakasyon kami ni Nika noon. From Alabama pumunta kami ng New Jersey. Medyo nakapag-splurge kami ng sa mga travel, mga ganyan, and then yun yung ginamit namin sa mga restaurant, mga ganyan. So umabot din ng ganun, tapos may mga kung anong binibili rin ako, kaya umabot din ng ganun, din nag-earn din kami ng ganung points, mga ganyan. So hindi siya practical, pero okay rin siya kapag yun yung nyo, yung parang tipong ginagawa nyo sa buhay nyo, no? Hindi naman masama. And nakakasama rin guys yung sa credit points, no, credit score. Yung apply ng credit card, hindi porke parang sinabi ng barkada mo or kakilala mo na, uy, kumuha ka ng gantong card, maganda yung ganto, maganda yung points ng ganto. Pag apply ng credit card, yung pull din yung credit score. Oo, nagpo-pull. Kung hindi nyo naiintindihan yung pull, parang nababawasan yung credit score mo kasi nag-a-apply ka. Para bang parang ganito yung concept Siya, pinapautang niya ako. Tapos nalaman niyang umuutang din ako sa iba. So ngayon siya, parang medyo mawiwirdohan siya sa sistema ko. Parang, pinapautang ko na siya, tapos umuutang pa siya sa iba. Kaya niya kayang bayaran yung mga inuutang niya sa akin kasi umuutang din siya sa iba Parang ganun, nababawasan yung trust ng corporation sa iyo or pero tao sa kasi iyo. saglit lang naman ata yun na bababa yung credit score parang mo. Yun nga lang, babawiin mo. Kailangan pakita mo na responsible ka rin sa pero ang maganda kasi doon, tumataas yung limit mo, nadadagdagan. Kasi i-combine lahat ng yung amount ng lahat ng credit cards mo, i-combine lahat. Like, kunwari, 100,000, naging 100,000 dahil 5 yung cards mo. Pero, less than 30% lang naman yung ginagamit mo doon. Isang card or 2 card lang naman yung ginagamit mo. So, okay din siya. Yun nga lang, sa umpisa, talagang maha-hard pull din yung Pero kung ayaw nyo sobrang ma-hard pull, no? Kasi parang may limit yan Parang sa isang taon dapat hindi kayo, parang isang beses ka lang mag-apply sa isang taon parang ganun Pero pag mga nakakadalawa kang apply sa isang taon, medyo humihila pa ba yung red flag yun. Tapos over time, dun sa app ng credit card mo or ng bank mo, may magpa-pop up na dun na you're parang eligible for this amount to loan, this amount, ganyan. Tapos meron na din yung sa mortgage or yung home loan, ganyan. Kunwari, eligible ka for 500,000 na mortgage or na loan, home loan. Matawag doon house loan. Sabi nila, wag mong i-maximize yung ino-offer ng bank na yun kasi hindi kinonsider doon yung other expenses mo, like kung may car ka pang binabayaran, like mga kung ano-ano pang mga binabayaran mo dyan, hindi kino-consider yun. So, kailangan mag-go below ka dun sa amount na that was given to you. Kunwari, kung 500,000, 300,000 lang talaga dapat, realistically. Ganun. Kasi, rin kahit sabihin natin sa yung mga credit limit mo lang, kunyari, binigyan ka ng credit limit dito, $3,000,
Tapos bago yung ano, bago matapos yung billing cycle mo ano na ma-max mo yun. Medyo red flag din yun eh. Maganda below 50% lang yung inuutang nyo kung ayaw Below nyo. 30. Below 30. Nang total pa yun ha. Oo. Nang total ng lahat Below ng 30 ba? Oo, credit ganyan. cards Kung mo. magandang practice below 30% lang daw yung inuutang nyo in total bago matapos yung billing cycle. Mga ganyan. Baga parang ano ka eh, parang responsible ano ka eh, na tao ka na ano na umuutang kasi baga parang hindi ko mina-maximize yung kaya niyang pautangin sa akin kasi para hindi siya matakot sa akin na malit lang pala yung inuutang niya, parang kayang-kaya naman niya bayaran yun. Parang ganun yung concept. Oh, bago namin tapusin tong ano na to, ang gusto ko lang sabihin yung credit card o yung pangungutang is para sa akin very neutral yan. Yung credit card hindi naman talaga to dapat nakakatakot. Kasi very neutral yan eh. Nasa sayo na lang din yon kung anong intention mo, kung paano ka mangutang. Gusto mo mangungutang ng sobra-sobra tapos hindi mo babayaran, ikaw yan eh. Pero ako sa tingin ko yung credit card ay sa positive side naman yung credit card is para sa akin ang opinion ko parang secured way of paying ito kasi isipin nyo pag ako bibiling ko to kunyari bibiling ko yung item na to tatlong item ako online $150 meron akong ganung pero gusto ko lang gamitin yung credit card ko kasi gusto ko mag-earn ng points plus naisip ko na hindi ko naman din ginagamit directly yung pera ko. Hindi ko pa talaga to hinahawakan. Ginagamit ko yung bangko para bayaran na lang muna nila yung pinurchase ko. But that way, parang may protection ako eh. Kasi bangko yung nagbayad eh. Sisikilin lang nila ako pag singilan na. Kasi, pag kunwari online ako bumili, no? Tapos hindi dumating yung item. I-report ko lang ng fraud yun. So, naprotektahan ako. Hindi ko agad muna nilabas yung pera ko. Pera ng bangko yung na nagamit. So ire-report ko sa bangko na fraud 'yon, hindi dumating yung item o yung item may damage o fake yung item. Ang bilis guys, hindi katulad sa Pilipinas na parang ang daming yung parang investigation pang gagawin. Oo. Pero guys, ano rin mahigpit rin sila dito kasi may mga napanood din ako na ganyan na nagki-claim sila ng fraud or na yung mga fraudulent transactions pero ang totoo naman talagang sila naman talaga yung Parang nagtransact. pinipeke nila ng Oo, transaction. pinipeke nila or kunwari hindi daw dumating yung item. Mag-ingat kayo sa mga claims na ganun na hindi naman totoo kasi natitrace nila. Mhm. Like, ang galing nilang mag-trace sa ganun. Pagka hindi totoo yung sinasabi mo, wala rin. Ikaw rin talaga magbabayad. Well, kung truthful ka lang naman din sa mga transactions mo and gusto mo lang may added layer ng protection, okay talaga mag-credit Mag-credit card. card, yeah. And points din yun. Ayaw nyo ba yun? Kita nyo yung nangyari sa amin, no, na gamit lang kami ng gamit isang taon. After a year, nakaipon ng $140 o $170 yata. Libre yun. Ano na yun? Pinambili na namin ng ng groceries. Libre kami. Yung cashback, mga ganyan. Okay rin kasi siya kaysa sa debit card ang pinanggagamit mo sa online. Kasi uso rin dito guys yung yung mga nahahack yung mo na nagagamit online, no? Paano pag debit card mo yung na nagamit online, medyo rin yan, ubus pera mo. Katulad pag credit card, kapag kunwari merong transaction na parang magkakasunod na wala pang isang minuto, ang daming transaction, nafa-flag yun eh, na nare-reject yung yung oo, no, yung purchase na yun. Tapos tatawagan ka na ikaw ba nag-purchase nito, ganyan. Yeah. Kinancel namin. Matic na ibablock na nila. Kinancel namin transaction kasi medyo parang suspicious yung yung activity kasi sunod-sunod yung transaction, ganyan. So ayun, yun lang naman guys. Para sa akin yung utang is parang normal na yun dito. Parang normal na transaction lang yun.
may bibiling ka, mga ganyan. O tatabi muna kami bago kami mag-purchase ng ano. Kahit sabihin mong normal na sa amin na medyo marami-rami kaming mga binibili or utang, hindi kami nasisiro, nadagdagan yung ano namin, savings namin kasi nagtatabi kami. Yun nga, okay lang naman umutang basta responsable ka magbayad and naaalagaan mo yung ano mo, financial health mo. Yes. Amen. 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 Yun lang guys, thank you so much for watching. Alam ko medyo Note kayo guys ng mga yung about finances. dilim na dito sa camera, medyo Yeah, maliwanag pa. like yung si Zach Rio, si Hayden something, Hayden mo. tsaka yeah, and other related videos. Ang dami dito guys. So marami kayong matututunan. Learn from other people's mistakes. Oo nga. Yeah. That's the best way to learn. So yun guys, yun lang naman no. Big culture talaga dito, yung credit card and mga loan, mga ganyan. Mhm. Wala tayong bumibiling bahay dito na cash eh. Meron siguro mga Kahit ano lang, siguro celebrity mayaman. siguro. Hindi, kahit siguro mga mayayaman. Kasi imbis na ipambayad nila ng full yung bahay nila, i-invest nila to other things. Oo, yan, yung mga mayayaman pera dito, may nila. ano talaga sa investment eh. Yeah. So yun lang guys, thank you so much. Kita tayo ulit sa susunod na vlog. Bye. Thank you.